Sirapyowo ministers in 3 ways. So what are those 3 ways? Kanino ba nagmi-minister itong Sirapyowo? Good morning! Pwede po bang harapin natin ang ating katabi or yung ating nasa likod at batiin natin, ako'y nagagalak, kasama kita ngayon. Amen. Para po sa ating Bible reading, hinihiling ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 4, verses 23 to 24. At pagkatapos po ninyong nakita ang Matthew chapter 4, verses 23 to 24, tandaan nyo na po yung, pumunta po kayo uli sa Luke chapter 5, verses 12 to 15. Pwede po nating sabay-sabay na basahin Matthew chapter 4, verses 23 to 24. Go! Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Luke chapter 5, verses 12 to 15. Then Jesus ordered him, "Don't tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleaning as a testimony to them." Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. Tayo po ay yumuko at manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong presensya ngayon. Ina-acknowledge po namin na nandito ka sa aming kalagitnaan, kasama ka po namin, at ang inyong mga salita ay makapangyarihan. At alam po namin na hindi masasayang ang inyong mga salita na ibabahagi ngayon sa kalagitnaan ng inyong pong mga anak. Hinihiling po namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya pong patuloy na mangusap sa bawat isa. Personally, individually, and as a church, O God. Even, Panginoon, maaari meron po kaming mga kasama online sa anumang platform, Panginoon. Lord, naway patuloy niyo rin po silang bigyan ng puso na naghahunger sa inyong mga salita. At ikaw po lamang, Panginoon, ang makakasatisfy sa amin pong mga spiritual needs, spiritual desires through your words, O God. Thank you, Holy Spirit. Let your manifest presence be in our midst. Thank you for what you are doing right now and what you are going to do as we go along sharing your word. Thank you, Father God, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So tayo po ay nasa last Sunday of April. Ang bilis ng panahon. Ilang buwan na lang at magbibilang na tayo ng mga Ber months. Magki-Christmas na naman. So, talaga pong ang bilis ng panahon. Sa atin pong April topic ay, ito po ay patungkol sa service. Service as a worship to God. So nabanggit po ni Pastor Andrew last Sunday, no? Inisa-isa po niya yung mga topics natin. At babasahin ko po ulit sa inyo.
Nung first Sunday, ang topic po ay humble proskuneo, humble service to God. Second Sunday po, latrio, sacrificial service to God. At last Sunday po, dala ni Brother Ron, liturgical public service to God. At ngayon naman pong umaga, ang naka-assign po sa akin na topic is therapeuo, devoted service to God. Alam niyo po ba, ilang beses kong pinakinggan yung pronunciation ng word, Greek word na yan. Therapeuo pala yan. Therapeuo. Kayo nga, therapeuo. Okay. Very good students. Kuha agad ako. Therapeuo. So, it means devoted service to God. Sa atin pong binasa na mga verses, makikita po natin dyan yung pinaka-common na message, no? Makukuha natin. It is about healing. So sa Book of the Gospels, no? Meron po tayong two kinds of healing na nabanggit dyan. Ang una po, iomai. Parang, that is a Greek term, iomai. Pinakinggan ko din po yan kung paano i-pronounce. So sabihin nga po natin, iomai. Oh, marunong na tayong mag-Greek. So it means, ito po siya ay verb, no? It is an action word. So ang meaning po niya is to heal, to cure, and to restore. Pero ang topic po natin ngayong umaga, other kind of healing. At ito po ang therapeuo. Verb din po siya. At ang meaning po niya is to serve, to attend to minister, to heal, to cure. Although pareho po sila na ang binabanggit is about healing, pero magkaiba po ang focus ng iomai at therapeuo. Ang iomai, ang focus po niya, o nagha-highlight siya sa end goal. Ito po is about the wholeness and restoration that God brings. Ito po yung miraculous healing ng Panginoon that leads or points out to God Himself. Samantala po, itong therapeuo, ang kanya pong focus is the act of serving that brings healing. So the act of serving that brings healing. It emphasizes the journey, the devotion, the compassion, and ministry involved in caring for someone. So para bang caregiver, no? Ang caregiver hindi lang yung basta magbibigay lang ng gamot or ano pa man, lahat ng aspeto ng pasyente o ng kanyang inaalagaan, cover niya yon. So, therapeuo means to serve, no? It means to wait on menially, to serve or be an attendant, to relieve of disease, to cure, to heal. Dito po nanggaling yung ating word na therapy. Ulitin nyo nga po, therapy. So, alam po natin, therapy, parang medical term, no? Ibig sabihin ay treatment tended to relieve or heal a disorder. So, kung merong sakit, naghahanap kayo ng therapy para maayos. Doong mga nakaranas po ng stroke, mild stroke, or something like that, ay nagpapa-therapy po sila para mabalik sa normal yung kanila pong physical body. So, dyan din po nanggaling sa word na therapeuo, ang term na therapeutic. Therapeutic, ibig sabihin po, nakagagamot, nagpapagaling, o nagbibigay ng kaginhawahan dahil naibsan yung kanyang sakit o yung bigat na kanya pong dinadala physically, emotionally, mentally, o sa anumang aspeto ng kanyang buhay. So dyan po, no, dalawa po yung ating term, no, Greek term about healing. Ano nga po yung una? Iomai. At ang pangalawa po, therapeuo. So dyan po tayo magfo-focus sa therapeuo. Nung si Jesus po ay nandito pa
sa mundo, nagmi-minister po siya dito sa mundo. Ang kanya pong ministry was marked by therapeuo. Healing, serving, restoring, no? Sabi po dyan sa mga verses na nakita po natin. Anyway, ang therapeuo po daw ay nabanggit sa New Testament 43 times. So madami, no? At ito yung model na ipinakita ng Panginoon sa kanya pong mga alagad at sa mga taong nakapalibot sa kanya. Sabi po doon sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 4 verse 24, people brought to him all who were ill and he healed them all. Doon sa Luke 5 chapter 12 verse 15, nabanggit po doon yung leper. A leper is untouchable during those times. Kasi considered na marumi ka kapag in-touch mo yung leper. Kasi meron siyang skin disorder. Sa community nila, considered siyang dirty, marumi. So kung na-touch mo siya, considered ka na ring marumi. No? Sa kanilang, during the time, dito po sa culture nila. So, si Jesus, hindi po niya inalintana yung sasabihin siyang marumi siya, kundi he ministered to the leper. Kanya po itong hinawakan. Wala po siyang pakialam ano ang sasabihin ng mga tao, bakit hinawakan mo yan ay marumi yan. Bakit? Nandun yung compassion ni Jesus sa leper. So, ang therapeuo ay nagmumula sa compassion na meron ang tao. Kagaya ni Jesus, he healed the leper and restored his dignity, no? Nagawa siyang gawing accepted ng mga tao. Nung una hindi siya accepted kasi marumi siya, leper siya. Pero nung pinagaling siya ni Jesus, nakita ng mga tao yung himala, naging malinis yung leper, wala na siyang trace of any leprosy, so na-restore yung dignity ng taong ito. So ganon ang puso ni Jesus doon sa mga tao na parang ina-outcast ng marami, o yung parang kinakawawa, parang na-out of place. So nandun ang puso ni Jesus, no? Yung compassion. Nung siya po ay pumili ng mga disciples, si Jesus ay pumili ng disciples, kanya din pong tinuruan ang mga disciples to practice therapeuo. No? Hindi po sinarili ni Jesus ang ministry na ito. He trained the disciples, no? He prepared his disciples to continue the ministry. In fact, sabi po sa John chapter 14 verse 12, Jesus declared, "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these." So yun ang kanya pong sinabi sa kanya mga disciples. Kaya in-train po niya na gawin din po nila itong therapeuo. Kaya nung after Jesus' resurrection and ascension, the disciples carried forward this ministry of therapeuo. Kaya sa Acts chapter 2, mababasa po natin dyan that they healed the sick, they preached forgiveness, and they served communities with compassion. Sa Acts chapter 3 verse 6, kung maalala po natin yung lame man, no? Nandoon siya nakaupo lang at nagpapalimos. Nang dumaan si Peter at si John, inabot niya ang kanyang kamay na magpapalimos din siya sa kanila. Pero sabi ni Peter, "Silver and gold I have none, but what I have, I give thee. In the name of Jesus, rise up and walk." So yun, ang therapeuo, no? Healing with a service of compassion. So makikita din po natin dito na
Jesus himself modeled therapeuo to his disciples. No? Dito po sa Mark 2, 5:11 to 12, nung nakita po niya yung mga tao, meron din po siyang nakitang paralyzed man. Sabi po niya, "Son, your sins are forgiven. I tell you, get up, take your mat, and go home." Ito po ay isa din pong practice ng therapeuo, the compassionate service of healing ni Jesus. At sa Matthew chapter 20, verse 28, sabi po dito, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many." Sa Acts chapter 17, verse 25, sabi po dito, "And He is not served by human hands, as if He needed anything. Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything else." So, kung si Jesus ay Diyos, no, na pumunta dito sa lupa, sabi po dyan, He came not to be served. Hindi siya pumunta dito sa lupa para siya ay paglingkuran dahil Diyos siya. Bagamat siya ay Diyos, siya ay naglingkod sa mga tao. Sa atin pong kapanahunan ngayon, lalo na parang nauuso ngayon yung ano ang katungkulan niya sa buhay? Ano ang natapos niya? Ano ang posisyon niya sa trabaho? Kapag matataas ang mga posisyon, parang ang taas-taas din ang tingin natin, na para bang hindi sila pwedeng mag-serve sa nakakababa. Pero hindi po yun ang ipinakita ni Jesus. At alam ko po na hindi dito yan nangyayari sa atin. Amen? Although alam ko po, marami po tayong professionals dito. Marami po tayong mga matataas ang natapos, matataas ang degree. But we are saved and we are called to serve. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are saved to serve. So ang ministry, therapeuo, pinakita ni Jesus na you must not be self-centered. Dapat po tayo ay selfless sa pagbibigay, sa paglilingkod sa ating kapwa. At kapag ginagawa po natin ito, therapeuo, it means a devoted service to God. Faithful service to God. At nalulugod ang Panginoon dahil therapeuo is a form of worship. No? It is a form of worship. So si Jesus, His ministry was not only about miracles, but about devoted service. Nandoon palagi na yung heart niya, yung heart ng Panginoon, yung nararamdaman niyang compassion sa mga taong lumalapit sa Kanya, sa mga taong nakapaligid sa Kanya. No? Merong mga iba't ibang uri ng sakit. Merong mga inaalihan ng masamang espiritu. And He healed them all. Jesus healed them all because of His compassion. So, Jesus modeled therapeuo. Next po, the disciples inherited therapeuo. Una po, si Jesus ang nagmodel, pinasa ni Jesus sa mga disciples. No? So the disciples inherited therapeuo. Jesus passed this ministry on to His disciples. At yung nabasa nga po natin kanina, sa John chapter 14:12 na nagsasabi, yung mga nagtitiwala at naniniwala sa Diyos ay mas higit pa ang kanilang gagawin sa ginawa ni Jesus pagpunta niya sa Ama. Bakit po mas higit? Because we have the power of the Holy Spirit. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are empowered by the Holy Spirit. Anong sagot mo? Amen. Are you empowered by the Holy Spirit? Amen. So nung si Jesus ay umakyat doon sa
trono ng Ama, no? Hindi po niya iniwan ang mga disciples na nag-iisa. In fact, ang sabi po niya, bago kayo humayo, hintayin niyo muna ang basbas ng banal na Espiritu, no? The anointing of the Holy Spirit. Kaya yung kanilang ministry ay naging successful, naging fruitful because of the power of the Holy Spirit. Alam niyo po, ang ministry natin, kahit gaano kadami, kahit gaano tayo kapagod, na parang wala na tayong time minsan sa ating sarili o sa ating pamilya, useless po ang ministry na yon if it is not empowered by the Holy Spirit. Bakit po? Kasi wala po doon yung totoong source of power, no? Na ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. It is the Holy Spirit who enables us. Maari, meron pong mga positive na results. Pero God knows our hearts. God knows our minds. God knows our motive sa atin pong service. Hindi ko naman po inaano yung ating social media, no? 'Di ba marami, lalo tigit mga ibang politicians, iba lang, hindi naman lahat. Merong mga comments minsan na kapag nag-aano sila, nagpo-post ng kanilang mga ginagawa. Meron ng mga nagsasabi, nagpapabango na sila. Malapit na ang election, no? Mga ganon. O ang iba, nagpapakilala na sila. O mga pakitang tao lang yan. Hindi po tayo nagja-judge bilang mga anak ng Panginoon sa mga pinopost po na mga kawang gawa or service to the people. Dahil, ang totoo lamang na makapag-judge niyan ay ang Panginoon dahil siya lamang ang may kapangyarihan na mabasa ang isipan, ang puso, ang motibo ng gumawa ng mga bagay na yon. Ano ba ang motibo ng service na yon? Is it to please God? Is it to glorify God? Is it to advance the gospel of God? Or is it to promote Himself? So, doon po natin makikita na ang Therapeuo ay devoted service to God if our motive is right with the Lord. Kung tama yung motibo natin sa paglilingkod. Meron po mga naglilingkod, ginagawa yung mga bagay na makabubuti, pero nagmumurmur. Meron po mga tao na ginagawa, naglilingkod din, pero napipilitan lang. Di ba? Naranasan nyo ba yan minsan? Malimpyo ray, ma-visitation ray, ma-outreach ray, ano pa yung mga ministry. Ang dami, lalo na pag meron tayong mga event dito sa church, di ba? Aroy, ma-contribute ray, number 1, contribution, di ba? Nagre-reklamo, ma-contribute ray kuno sa pagkaon, nasing hindi yang iaboy kinailibre, mga ganon. No? Pero, God knows our hearts, God knows our motives. Maaari meron pang mga ibang pagre-reklamo. Pero alam nyo, kahit ganong mga bagay lang yon, parang simple lang, maliliit, alam nyo ng Panginoon, hindi po yun nalilihim sa Kanya. And hindi po yun nagiging Therapeuo sa harap ng Panginoon. So God knows our motives. Kahit magpulot ka lang yan ng basura, kahit magsabi ka lang yan dyan sa iyong katabi, kumusta ka brother, kumusta ka sister, at na-bless mo yung kapatid, yung iyong kinumusta, it is a Therapeuo. A service, devoted service to God. Okay. Next is, believers today embody Therapeuo. The ministry continues through us today. So yung Therapeuo, the devoted service to God still continues through us. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Galatians, sabi po ni Paul, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So yung inyo pong mga ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, ang pagpunta, pag-practice sa choir, no? Siyempre, nag-o-offer kayo ng inyong oras para mag-practice sa praise and worship sa lahat, no? Na naglilingkod sa Panginoon, sa tambourine,
sa media ministry, o kung anong ministry nakatalaga sa atin. Kung ginagawa po natin ito na tama ang attitude ng ating puso, it is a therapyo, a worship, devoted service to God. Pero kung meron nga tayong ministry, pero mabigat sa ating kalooban, nagrereklamo tayo, hindi po yon therapyo. Hindi po yon devoted service sa Panginoon. No? So yun po ang pagkakaiba. Halimbawa, we have the same ministry, we have the same outreach. We are both members of praise and worship. Pero ako, halimbawa, nagmumurmur kasi marami akong gagawin, hindi sa akin ang time sa practice. Pero yung isa, wholeheartedly, na nag-sacrifice ng kanyang time para sa pag-practice sa praise and worship. So we have the same ministry, but we have different attitude of the heart. So, bagamat pareho kami ng ginawa, pero nababasa ng Panginoon, yung laman ng aming mga puso, alam niya kung sino yung nagre-render ng therapyo or devoted service to God. No? So, always the attitude of the heart para ma-count na yung ating mga ginagawa is therapyo, no? Devoted service to God. Another is that, sabi nga po sa Colossians chapter 3, verses 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Napakaganda. It is the Lord Christ you are serving. Another verse, sa John chapter 12, verse 26. Kita niyo po ba? Okay. Pwede niyo po akong sabayan sa pagbasa ng John chapter 12, verse 26. Go. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Alam niyo po, ang napansin ko dyan sa 3 verses na ating binasa, kapag nagsiserve ka kay Lord, always may balik sa iyo. Pag devotedly you are serving God, you are doing the therapyo, meron palaging reward. So, hindi ka lugi kapag nagsiserve ka wholeheartedly sa Panginoon. No? Sabi dyan, no, sa Galatians 6:9-10, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sa Colossians 3:23-24, ang sabi po niyan, you will receive an inheritance from the Lord as a reward. At sa John 12:26, ang sabi niya, my Father will honor the one who serves me. So palaging may reward yung mga naglilingkod ng tapat sa atin pong Panginoon. Our service today is therapy. Ano nga yung therapy kanina? Nakakagamot, nagpapagaling, o nagbibigay aliwalas, naiibsan ang kabigatan ng ating kapwa o yung ating pinaglilingkuran, no? So our service is a therapy if it is done with the right attitude of the heart. It is therapeutic both for servant and for those who are served. Sabi po dyan, the ministry did not stop with the disciples. It continues through us. And we are called to serve with the same devotion, compassion, and perseverance, and with the same empowerment of the Holy Spirit. Alam niyo po, ang availability, o ma-avail, hindi lamang po yung mga disciples ang naka-avail o karapat-dapat na mag-avail ng empowerment ng Holy Spirit, kundi even tayo sa kapanahunan ngayon. Sabi po sa Acts, no, chapter 4, tayo po ay ini-enable din
kinakasangkapan, ini-empower ng banal na Espiritu. Therapeuo ministers in 3 ways. So what are those 3 ways? Kanino ba nagmi-minister itong therapeuo? First, therapeuo ministers to God. Unang-una, kapag tayo ay naglilingkod sa merong mga ginagawang mabubuti at tama ang ating attitude, we are serving God. So therapeuo is service offered as worship to God. Nabasa po natin kanina sa Acts 17 verse 25, He is not served by human hands as if He needed anything. Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything else. So, hindi po nakakadagdag sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kanyang pagka-Diyos ang atin pong paglilingkod. Kundi, tayo ay nakakapag-minister, nakakapag-worship sa ating Panginoon, nagdedeklara kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos kapag tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Our service glorifies Him because it reflects His character of love and compassion. So, una-una, ang ating paglilingkod, tapat na paglilingkod, ay nagmi-minister sa Panginoon. It blesses Him. We are worshiping Him by doing therapeuo. So every act of healing, forgiveness, and restoration points back to God's kingdom. Nabanggit po last Sunday yung Romans chapter 12 verse 1 that we should offer our bodies in view of God's mercy, to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, kapag tayo po ay naglilingkod sa mga tao, then masasabi po natin na naglilingkod tayo sa Diyos. I am just reminded about Matthew chapter 25. Ito po ay tungkol sa sinabi ng Panginoon, no? It is a parable at makikita po natin na sabi ni Jesus dito, "Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.'" Makikita po ito sa Matthew chapter 25 verses 34 to 40. At sabi po dito, "I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" So sabi ng mga righteous, hindi ka namin nakita, Panginoon, na nagutom. Hindi ka namin nakita na kulang sa damit. Hindi ka namin nakita na nakakulong. Hindi ka namin nakita na nauhaw. Pero sabi po ng Panginoon, the king will reply, "I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me." So yung mga ginagawa po nating maliit na bagay, maliit na tulong, na parang sa atin ay hindi natin napapansin na napakalaking bagay pala yun doon sa ating tinulungan. So sabi ng Panginoon, "Whatever you do for the least of these brothers of mine, you are doing it to me." So kung ano yung mga tinutulong natin doon sa ating kapwa, sa mga nangangailangan, ginagawa pala natin ito
para sa Panginoon. Dito naman po sa verse 45, sabi niya, He will reply, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. So mapapansin po natin dito na kung ano yung mga ginawa natin o inabot natin na tulong sa ating kapwa, ito pala ay ginagawa natin directly sa Panginoon. Hindi pala doon lang sa tao, kundi directly nakakaabot pala sa trono ng Panginoon yung mabangong samyo ng service natin, paglilingkod, pagtulong sa ating kapwa, nakakaabot sa trono ng Diyos. Pero kung ano yung ating ipinagkakait sa ating kapwa, kung ano yung mabuting bagay na hindi natin ginawa sa ating kapwa, ay ang mensahe po dito, ipinagkait din natin sa Panginoon. Hindi rin natin ginawa para sa Diyos. So, nagtuturo po ito na therapyowo ay hindi lamang po paglilingkod sa ating kapwa, kundi higit sa lahat ay paglilingkod po sa ating Diyos, no? Sabi nga po dito, yung devoted service to God is never wasted because it has eternal value. Yan po yung ating binasa kanina. So compassion shown to others is direct service to God. And another one, dito po sa kanina, sabi, mayroon tayong 3 ways na ang therapyowo ay nagmi-minister first to God and next is to the servant himself. So, therapyowo affect the servant himself. Paano po nakakaapekto ang iyong paglilingkod sa iba, paano naaapektuhan ang iyong sarili? Pwede po bang pakikalabit ang inyong katabi? Gising ka pa ba? Ang sarap matulog, no? Buti na lang hindi pa aircon itong ating, pag aircon ito, nako, baka meron ng mga mahimbing. So, medyo mainit pa, kaya kailangang magpay-pay-pay-pay muna, no? Hindi pa talaga matutulog ng mahimbing. Therapyowo not only ministers to God, but also ministers to us as servants, no? Bakit? First, it purifies our heart. It humbles us and strips away pride. Ito po ay parang pag nagsiserve ka, so yung attitude of a servant is very lowly, very humble. Hindi pwedeng mag-serve ng totoo yung ma-pride na tao. Asing trabaho na ako, kina ako trabaho, ay maestra ako, muuna ako mga ganun. Yung nilalagay ba yung posisyon niya doon sa gawain ng trabaho, hindi siya pwedeng gawin yon kasi parang nakakababa ng kanyang posisyon kapag gagawin niya. But therapyowo strips away pride. Kapag ikaw ay anak ng Diyos at meron kang nakitang opportunity to serve God, do not think of yourself, but think of God, who is the King of Kings, who you are serving by doing that small task. No? So, therapyo strips away pride. Hindi tayo nagiging self-centered. Inaalis natin yung ating masyadong mataas na pag-value sa ating sarili. Di ba? Kaya, ang mga anak ng Panginoon, kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kataas ang natapos na degree, pinag-aralan, ano pa man yung mga nakakabit na mga palamuti doon sa pangalan, di ba? Ang dami na ngayong mga nakakabit. LPT, PhD, Meron, no? Madami, hindi ko isa-isa. Pero pag
dating sa serbisyo o paglilingkod sa Panginoon, tinatanggal po yun. Amen? Amen. So kahit na mataas yung promotion na ating naabot, pagdating sa service sa Panginoon, tanggalin po natin yon. Okay lang ba? Huwag kayong magalit sa akin, ha? Okay, so serving humbles us and strips away pride. It aligns the heart. It aligns our heart with Christ. Amen? Minsan din, ang ating character ay tinetest sa paglilingkod sa ating Panginoon. Merong mga tao, minsan ang hirap pakisamahan. Merong mga tao minsan na parang ang tigas pasundin o ang tigas ng ulo. Pero if we are serving God at nilagay sa puso mo ng Panginoon na to minister sa taong yan, you should be patient with him or with her. No? Therapyo strengthens our faith and builds character. Minsan, kapag nakakalimutan natin na tayo pala ay naglilingkod sa Panginoon at pinapairal natin yung ating human nature, nakakainis, nakakainit ng ulo, nakaka-stress. Yun palagi mga sinasabi natin, di ba? Yung negative. Ang tagal makakuha, ang tagal matuto. So, nandun yung ating mga feedback, negative feedback. Pero, the heart of Jesus tells us, the word of Jesus tells us today kung paano nag-minister si Jesus with compassion. Let us practice that also. Not by our own strength, not by our own power, dahil ako, maikli ang pasensya. Kung ako ay magmi-minister in my own power and my own strength, ay galit na kami nung tao pagkatapos kasi nainis na ako. Nagtampuhan na kami. But if we minister with the power of the Holy Spirit and the love and compassion that comes from God, madedevelop po yung ating patience. Madedevelop po yung ating character. So yung pakikisama pala natin sa kapwa natin, sa ating katrabaho, sa ating kasosyo sa negosyo, o sa ating kapamilya, is also an act of therapyo if we do it with love. Siyempre tayo po, iba-iba ang personality natin, di ba? Merong hot-tempered, merong short-tempered, meron namang very mellow lang, malumanay lang. Magkakasama-sama sa ibang pamilya. Minsan nagka-clash. But, sabi ng Panginoon, we have to be patient with one another. We have to love one another. Be compassionate. So sa pamilya pa lang mapapractice na po yan. May strip away talaga yung ating pride. Wala yung sinasabing pataasan ng tawin o pataasan ng pride, no? Natatanggal yan if we allow the Holy Spirit to minister in our hearts. So kung katrabaho mo ay parang, naku, human nature natin nagsasabi, naku, ang sarap. Sarap pagbigyan na ito. Naiinis na tayo, nang gigigil na tayo. But deep within, dahil anak tayo ng Diyos, nagpapaalala ang banal na Espiritu, kalma. Let God's compassion fill your heart. Hindi mo alam pala, may pinagdadaanan yung tao na yun sa tahanan nila. May pinagdadaanan yung tao na yun sa bahay nila or sa trabaho. So, kapag tayo po ay nagpa-practice ng therapyo, hindi lamang po tayo nakaminister sa Panginoon, kundi nakakatulong din po ito sa atin na maitama ang ating attitude. No? It purifies our heart, strips away pride. It strengthens our faith. Bakit nag-strengthen ang ating faith? Dahil wala tayong kakayahan na gawin yung mga bagay na yon. We only depend sa Panginoon, sa kakayahan ng Diyos. Then, it builds character. At kapag tayo po ay nagsiserve, meron pong kagalakan at satisfaction sa atin pong puso. Tinitingnan ko po ang oras, medyo maaga pa po. Okay? May tumitingin na ba dyan sa oras? Ako lang? Maaga pa. Okay. So, strengthens faith,
builds character, brings joy and fulfillment, purifies our hearts, and secures eternal reward. So kapag tayo nagsiserve, gaya po ng binasa natin kanina, never na malulugi ka. Yung oras na inilaan mo, ibinigay mo doon sa iyong kapwa, or sa pag-practice, sa praise and worship, o sa pananalangin, hindi yun kabawasan sa'yo. Bagkus, yun ang magiging daan or channel of blessing na mas lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon. Next, sabi natin kanina, 3 ways Therapyo minister to God, to ourselves as servants, and also to others. Yung atin pong pinaglilingkuran. Kanina, pinaawit ni Pastor yung God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. No? Yon. So, pumasok sa isipan ko, parang nag-impress sa akin, paano ko yung sinasabi doon sa mensahe ng awit na He will make a way for me, ay ako pala yung gagamiting instrument. Ikaw pala yung gagamiting instrument. Yung katabi mo pala ay may pinagdadaanan, merong kabigatan, merong mabigat na problema. At sa tingin niya ay parang wala nang katugunan. So maawit tayo, He will make a way for me. Sino ang gagamitin ni Lord to be that way? To be that instrument, to meet the need of that person. Baka ikaw yun. Di po ba? So hindi po tayo nakafocus lang doon sa Lord, kaya mong ibigay ito sa akin. Gumagamit ang Panginoon ng instruments, minsan at kadalasan mga tao, mga anak ng Diyos, kagaya mo, kagaya ko, para yung mensahe ng awit, He will make a way for me, ay ma-fulfill. Through you. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God will make a way through you. Amen. Hindi lang sa, alam natin makapangyarihan ng Panginoon, marami siyang pwedeng magawa, pero ang nais pala ng Panginoon ay ikaw yung magiging katugunan o magiging way doon sa katugunan ng pangangailangan ng iyong kapwa. Maari po na meron pong isang kabataan, isang estudyante, maaring isang nanay, isang tatay, na pumasok sa church na ito. Ito ay kwento po lamang ha. Parang may nabasa lang ako na something na ganito. Nagsabi, Lord, ang bigat na ng aking pakiramdam. Parang walang nagmamahal sa akin. Parang walang nagkikare sa akin. Last na ito, Panginoon, pupunta ako sa church. And then, hanggang doon na lang ang buhay ko. So meron na pala siyang plano, no? To end his or her life. Last na lang ito, Panginoon. Pero pagpasok niya sa church, nakatabi ka niya. Nag-say hello ka, kinumusta mo siya, and then bago nag-uwian, nag-pray kayo. So, that is a great way of ministering to others. That is a great way of therapyo, serving God. Dahil nailigtas mo yung isang tao sa isang tiyak na plano niya. No? Alam po ninyo ngayon na usong-uso yung mental health. No? Mental health issues. Lalo't higit, minsan, hindi lamang sa mga kabataan, kundi even sa mga magulang minsan, na merong mga nagsasabing may naririnig sila na boses or nagko-condemn sa kanila. So mental health issues, ang naisiparating sa atin ng Panginoon ngayon, let us be sensitive. Sensitive tayo sa feelings ng iba, sensitive tayo sa pinagdadaanan ng ating kapwa. Let us be compassionate. Let us ask God na magkaroon tayo ng puso na may compassion sa ating kapwa. So, maaring parang sa iyo ay normal lang, nag-say hello, nag-say hi, kumusta, pray tayo sister, ano ang prayer request mo, pero doon pala sa iyong sinabihan yon, malaking bagay na sa kanya. No? So it is
therapyo, devoted service to God, service to yourself, and service to the one who needed it. Napakaganda po na atin pong malaman na ang mensahe ng Panginoon, itong service of therapyo, was never intended for ourselves only. Never intended ni God na sa Kanya lamang. Kundi He modeled it, Jesus modeled it, pinasa niya sa mga disciples, at ngayon ipinasa sa atin. What is our response? Ano po ang response ng church for this challenge of therapyo? Therapeutic service. No? So kapag ikaw ay nakapaglingkod sa iyong kapwa, it brings him therapy. Naiibsan ang kanyang problema. Nagkakaroon siya ng peace of mind. Just by sharing the Word of God, hayaan mo sister, pagtapik-tapik, maliit lang na bagay, pagtapik-tapik sa braso, o sa balikat, sa likod, or ano ang maitutulong ko sister, hindi na, bahaya ka raha. Basta ako ay tapos bahaya ka raha, imo kina, kaya ni mo kina. Pero hindi natin alam, deep within, meron pa palang ibang struggles na pinagdadaanan yun. Hindi naman siguro kawalan sa atin o kabigatan, no? Na pwede tayong in one way or another, kahit maliit na bagay, makatulong po tayo. Even words of encouragement. So it is therapyo. Praise God. At as a conclusion po, so ang therapyo po kanina, nakapaglilingkod tayo sa ating kapwa spiritually, mentally. Wag pong iwawala natin sa isip na always yung ating therapyo or devoted service to God must always lead someone or somebody to God's presence or to God's forgiveness and to God's salvation para mag-glorify po ang pangalan ng Panginoon. No? So, therapyo in one way is parang hindi lamang siya one-sided, kundi in all aspects of our lives ay nasasakop po nito. Dahil it does not only heal physically, it does not only bring healing mentally, but it is a devoted service that worships God, restores dignity, and confronts sin, and brings forgiveness. So, ano po ba yung challenges na atin pong kinakaharap bilang mga anak ng Panginoon? Alam ko usually, nararanasan natin ito. No? Dahil, ano yung number one? Busy ang mga tao. Ewan nga ba, bakit ang mga tao ngayon, kasama na ako doon, parang abang busy palagi. Na minsan, nakakaligtaan natin yung ganitong service. No? The therapyo service. So, ito yung mga challenges na kinakaharap ng mga anak ng Diyos. Busyness. Ano pa? Minsan, ikaw din mismo ay discouraged, kaya hindi ka makapag-minister. Kasi kailangan mo rin ng someone to minister to you. Ano pa? Yung nararanasan nating challenges. So far, yun po ang ibang mga challenges na atin pong nararanasan. Pero hindi po layo ng Panginoon na tayo ay niligtas para mag-focus tayo sa ating sarili lamang, self-centered. Kundi ang nais ng Panginoon is that we will serve Him, no? Devotedly, no? Kasi yung therapyo is devoted service to God as an act of worship, and bring someone in the presence of the Lord. It will point someone to God's salvation and forgiveness. So, kaya nga tinatawag siya na therapy or nakapagpapagaling. Nakapagpapagaling, nakapagpapalaya mula sa tiyak na kaparusahan ng kasalanan. Okay? So, nandito nakita ko yung mga challenges.
yung opposition or criticism na ating natatanggap minsan. Hindi po mawala yan. Na sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lahat ay go, yes, sa inyo. Merong mag-o-oppose. Meron ding mga distractions, no? So, another challenge yan. Or fatigue, pagod na pagod tayo, kaya hindi tayo makapaglingkod. Pero alam niyo po ba, ang mga challenges na ito make service even more therapeutic. It becomes a counter-cultural act of love and devotion. Pag napagtagumpayan po natin itong mga challenges na ito, and we persist in devotedly serving God, it even becomes more therapeutic. Mabangong samyo sa harapan ng Panginoon, an act of service, an act of worship, and even an encouragement to others, at tayo ay nakakaramdam ng satisfaction deep within, fulfillment deep within, dahil nagawa po natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, why is it called therapeuo? Because its service heals, nagpapagaling. It is not only physical healing, but holistic healing. Healing broken relationships, healing wounded spirits, healing communities fractured by sin and selfishness, healing the servant's own heart through humility and joy and development of our character. God bless us.